Napuputol, no? Ay, hinayaan niya makipag-bargain si Abraham sa kanya. Kasi bakit? Kasi matuwid si Abraham. Tignan niyo po itong verse na to. Sige nga. Genesis chapter 18. Verse 23, 24, 25, 26. Lumapit si Abraham sa Panginoon at nagtanong, kasama ng mga makasalanan, kung mayroon po kayang 50, lilipulin niyo po rin ba ang buong lungsod? Hindi niyo po ba kabagal ang lungsod dahil sa 15 taong matuwid? Hindi po kapanipaniwala na lilipulin ninyo ang mga matuwid kasama ng mga makasalanan. Wait, hindi daw lilipulin ng Panginoon. Pakinig, sa batas ng Diyos, hindi niya pwedeng lipulin ang masama kasama ng matuwid. Ha? Kung kayo nasa eroplano, bumagsak ang eroplano, dahil kung 100 kayo sa eroplano, dalawa lang kayo na mag-asawang matuwid doon. Di dalawa lang kayo niligtas ng Lord, kasi hindi pa intulot ng Lord na righteous mamatay. At kung kinuha ka man ng Lord, ay kalooban na niya yun. Deporto siya, kaya kayo hinuha. Amen. Now, sige tuloy nyo. Hindi po maaaring pare-pareho ang pakikitungo nyo sa kanila. Kayo na po ang humatol sa buong mundo. Hindi po ba dapat gawin ninyo kung ano ang tama? Kasi righteous judge siya. Tuloy natin. Sumagot ang Panginoon, kung may makita ko si kwentang matuwid sa Sodom, hindi ko lilipulin ang buong lungsod alang-alang. Alam niyo ba bumaba ito? Mula sa 50, sabi niya, Lord, paano kung hindi 50? Kung 45 lang, hindi ko lilipulin. Lord, paano kung 30 lang? Hindi ko pa rin lilipulin. Lord, paano kung 20 lang? Hindi ko pa rin lilipulin. Sabi ni Lord, Panginoon, pwede bang isa pa? Sabi niya, paano to kung 10 lang? Sabi ni Lord, alang-alang sa 10. Ilan ba tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, dos tayo. Lord, alang-alang sa 12 matuwid. Lilipulin niyo po ba? Hahayaan niyo bang pasukin kami dito ng mga NPA, ng mga terorista, at papatayin ng mga tao dito kung merong 12 matuwid dito? Anong sabi ng Lord? Kung meron ako makitang 10, hindi ko huhukuman. Ang problema, hindi sila umabot ng 10. Hello? May sabihin ako sa inyo. Lord! Sabi ko kay Lord, Lord, hindi mo huhukuman ang Padre Pio. Kasi narito si Pastor Ronald na matuwid. Dapat ganun din kayo. Lord, bakit mo husgahan yung lugar ng letre kung merong matuwid? Amen? Amen. Mga kapatid, kaya kayo gumagawa ng tama. Bigyan ko ng example. Sample lang, no? Si Juan, uminom ng soft drinks. Lahat ng junk foods kinakain ni Juan. Sa tingin niyo ba righteous act yun? Ha? Ngayon, nung nagkasakit si Juan, kayo siya manghingi ng kagalingan. Ngayon, sa tingin mo, kapag nag-pray siya kay Lord, di rin kaya siya ni Lord. Bakit? Kasi hindi naman tama yung ginawa sa lahat. Kasi yung sakit mo, cause of your own neglection. Pero kung nagkasakit ka, nagkasipon ka lang, nagkaroon ka ng sakit, dahil hindi mo expected na sakit na yun, pagkagaling ka ni Lord. Pero dahil ikaw mismo gumawa ng unlawful sa katawan mo, paano ka papagalingin ni Lord? Hello? Amen. Alam niyo ba yung katawan natin dapat may katuwiran? Yung pananamit natin dapat may katuwiran. Pwede ba yung naka-miniskirt ka, kita na yung ubi mo, tapos sasabihin mo, sila naman nakatingin sa puso? Eh, sana nagdahon ka na lang. Ginawa nga sa iba't alam, tsaka at least may principles pa sa Bible. Eh, pastor, sila naman nakatingin sa puso. Hello? Hello? Kristiyano ka? Tapos binabarangay ka ng kapitbahay mo dahil chismosa ka? Righteous ba yun? Eto na, malapit na matapos. Maganda to. Sorry kinurot ako nilod kanina dito.
Sabi dito, ba 5 benefits of being righteous before the Lord. Sabi sa akin ni Lord, hindi daw dapat benefits. Sabi ni Lord sa akin, privilege. Kasi ang ibig sabihin ng privilege, rights mo, karapatan. Karapatan. Karapatan mo, rights mo. Ibig sabihin, kapag righteous ka, may 5 bagay na privilege ka. Ang tindi nito. Unang privilege ng mga righteous. Sabi nyo nga letter P. Privilege. Di ba? Privilege o P. So, 5 P rin. Una, kapag righteous ka, ang privilege mo, unang-una may protection ka. Basahin natin, Isaiah 41 verse 10. Sige nga. Huwag kang matakot sapagkat ako'y isulat sa iyo. Huwag kang magbaybay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aalalayan ka ng aking Okay, anong tawag ni Lord sa kanang kamay niya? Kanang kamay ng katuwiran. Sa English po yan, with my righteous right hand. Sino po ang nililigtas ng righteous right hand ng Lord? Yung mga righteous. Yun. If you are righteous enough, the righteous hands of God will protect you. My God, ang lupit nito. Hello? Hello? Pag nagkaroon ng HIV, nagkaroon ng mga virus na yan, pag matuwid ka, God will protect you. Amen. Amen po ba? Amen. Proteksyonan ka ng Lord. Si Ate Jung, magkasama kami, nakausap namin, nakamayan namin, nakatabi namin yung pasyente ng COVID-19. Niyakap pa namin yun. Nahawaan ba kami? Hindi. Kasi the righteous people are rightfully and should be protected by the Lord. Amen. Kaya sinabi ng Lord, with my righteous right hand, kasi aalalayan niya, iingatan niya yung mga taong matuwid. Hello? Kaya hindi ka mangangamba kapag righteous ka. Lord, sa bangka ako ngayon. Pag lumubog ito, bahala ka. Paano ako mag-share ng word of God doon kung babubugin mo yung barko? Yung barko. Sa tingin mo, kailangan mo pa mag-pray na ingatan mo ako? Lord, protect me. Kailangan mo pa ba mag-pray na ganyan? Ha? Hindi na, kasi alam naman na nila. Do I need to pray, Lord, protect me? Hindi. Kasi bakit? Tingnan niyo yung verse, sa pinakadulo, ang paningin ng Panginoon ay nasa matuwid. Kung yung paningin ng Lord nasa taong matuwid, ng Diyos yung mga matuwid. Amen. Pangalawa, yung nangisda po sila, ito na. Nung namatay po ang Panginoon, nabuhay siyang ulit, hindi alam ng mga alagad na siya'y muling nabuhay. Anong ginawa nila? Nangaliwa na naman sila. Bumalik ulit sila sa pangingisda. Ngayon, tingnan niyo po, John 21 verse 6, basa nga po. Nung wala sila lang, magdamag sila ng nanguha ng isda, may nahuli ba sila? Wala. O, tuloy nyo. Hulog ninyo ang lambat sa lawanan ng lambat at makahuli. Okay, ano ang utos ng Panginoon? Ihulog Saan? Saan ihuhulog? Bakit sa kanan? sa righteous. Kita nyo? Kapag nagtrabaho kayo at kaliwa ang ginagamit ninyo, ibig sabihin, unrighteous ang trabaho ninyo, wala kayong mahuling isda. Kapag kayo talagang tinawag ng Lord, tinawag ka ng Panginoon, tapos nagtatrabaho ka unrightfully, hindi matuwid, wala kang makukuha blessing. Ang provision ng Lord, alam mo na saan? Taas na kamay dito yung mga tinawag. Ang provision ng Lord nasa kanan. Kaya nga si Lord Jesus Christ, hindi siya naupo sa kaliwa. Ang upuan ni Lord Jesus Christ sa kanang kamay ng Diyos Ama. At sabi ni David sa Acts chapter 2, nakikita ko ang Panginoon, siya ay nasa aking kanan. Provision. Ito ay righteous, wala kayong guilt. Amen. Ha? Kahit sapat lang yung pera mo, kapag righteous ka, may kapayapaan ka. Pero kapag marami kang pera, tapos nanuloko ka ng tao, hindi ka pa rin. Totoo hindi? There is peace for upright people. Pang-apat, progress and glory. Ito matindi. Progress. Alam nyo ba kapag righteous kayo, yung anointing ninyo nagle-level up? Isang hakbang ng righteousness, level up ang anointing. Isang hakbang ng righteousness,
level up ng anointing. Tingnan nyo yung verse. Sige nga. Kawikaan 4:18. Ngunit, ang landas ng matuwid ay parang liwanag ng bukang liwayway. Stop. Yung bukang liwayway, masakit sa araw, masakit ba yan? Hindi. Masakit sa balat? Hindi. Kasi bagong sinag lang yan. Tingnan mo ha. Sino daw yung ano? Wait lang. Sino daw yung landas ng matuwid ay parang liwanag ng bukang liwayway na sumisikat ng higit at mas maliwanag hanggang maging ganap na araw. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay righteous ka, yung anointing mo, yung glory mo, dahan-dahan yan nag-upgrade. The more kang lumakad sa kabanalan, isang hakbang ng kabanalan, isang hakbang ng katuwiran, hakbang din ang anointing mo. Dati, sakit lang ng ngipin na napapagaling mo. Ngayon, kahit yung walang ngipin, napapagaling mo na. Ha? Ano? Amen? Dati napapagaling mo yung sakit ng ulo. Ngayon, kahit walang ulo, napapagaling mo na. Sino dito gusto maging anointed? Gawin mo yung tama. Do what is right. At yung anointing na yan, katulad yan ng liwanag. Na, the more kayo nag-grow in glory. Pansinin nyo, kay Benji, tingnan mo to kay Benji. Subukan mo maging makasalanan ng Sabado. Lunes hanggang Sabado. Maggitara ka dito, open my eyes, Lord. Sasabihin sa'yo na Lord, alak, may muta ka pa. Tama hindi. Naranasan yung nag-worship kayo. Yung glory ng Lord, parang nasa kisan mo lang. Ayaw bumaba. Kasi gusto nilang bumaba. Ang problema, paano kami bababa? Mga wicked, mga unrighteous yung mga tao dyan sa may... nung linggo, nung Sabado lang, nakipagchismisan ka. Nagbinggo-bingo ka pa, nagtong-its ka pa, tapos palating ng linggo, gagawin mo yung finger ng Panginoon, papalayasin mo yung demonyo. Nung pumunta ka ng simbahan, 10 lang ang member ng church, 20 kayo. Bakit? Bawat isa may kasamang demonyo. Hello? Tanungin ko kayo, bakit walang glory sa church? Kasi walang righteous. Kasi kanina, yung seat, anong upuan? Si Lord, ang trono niya. Ang pundasyon ng trono niya, righteousness. Kung gusto ninyong lumuklok si Lord sa church, kailangan ng pundasyon niyan, righteousness and justice. May natutunan. Panglima, purity. So, ilang P yan? 5. Anong tawag dyan? 5 privileges. No? 5, purity. Sapagkat Ang Panginoon ay matuwid. minamahal niya ang magawang matuwid. Ang kanyang muka ay mamamasdan ng matuwid. Kaya lang. Ibig sabihin, pwede mamasdan ng matuwid yung mukha ng Lord? Pwede hindi? Pwede. Ang mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Palapakan natin ang Panginoon.